Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Natin na hindi po natin natutulay ang pagiging upper middle income country, pero maganda naman ang proseso ng ekonomiya dahil sa pagtaas ng gross national income per capita or capita ganun. Lagi pong positibo ang Pangulo at ang buong administrasyon na kakayanin natin ito. Paano nyo kakayanin? Nakapokus kayo mga iyo, di punggol kayo sa mga Duterte. Kakayanin. Hanggang ngayon nga taas-taas ang bilihin. Yung sinasabi, yung 20 pesos kilo ng bigas hanggang inaantay namin sa mga palengke namin, wala. Paano kakayanin? Puro na lang kay Duterte. Ultimong pagkabaho ng inidoro nyo, sa Duterte nyo sinisisi. So yung kakayanin po natin. Ayaw nyo lang sabihin na hindi nyo talaga kaya. At dahil nga paninira nyo sa mga Duterte para dun malihis ang issue at atensyon ng mga tao. Kaso nga lang, sorry, dahil hindi po ganyang katanga ang mga Pilipino. Katulad nyo, no? At eto pa, asan yan? Yan! Ito pa yung isa sa mga garapata ni Marcos Jr. Hindi namin titigilan ito. Talagang kailangan ng hustisya ang kaluluwa nating mga Pilipino ang nakataya rito. Dapat hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipinas. Galing? Galing mo magpanggap. Ang galing, no? May mga wisdom word ka pa. Hindi dapat mga pera ang Panginoon ng Pilipinas. Sa inyo naman nakikita yun, Alam mo, Boying Rimulya, minsan harap ka rin sa salamin kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pag sinasabi mo yung ganyan, harap ka dapat sa salamin. Para naman medyo kabahan ka ng konti. Bukod sa mukha mo, Ay, at eto na nga, Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Ito talaga sobrang ayoko nang basahin to kasi nalulungkot ho tayo dyan, Nalulungkot ho tayo dyan sa talagang habilin ni Pangulong Duterte. Sana po, Pangulong Duterte, magpakatatag pa po kayo at magpalakas dahil kailangan na kailangan pa po namin kayo sa ating bansang Pilipinas. So dito na nga tayo sa banat ni Attorney yung banat ni Attorney Topacio mapatungkol dito kay Raisa Soberano, kay Risa Araneta Hontiveros. Ngayon pala, pwede pala, Risa Araneta Hontiveros. Ay, ang galing. Di ba, bagay na bagay, parang ganun din naman, wala mang pinagkaiba. So ito, pakinggan natin dito sa pagbanat ni Attorney Topacio, diin na din. Ito magandang laban, Senador Risa Hontiveros. Dalawa kayo ni Topacio, pinag-iinit na may mga vlogger, Ano bang inano nung mga ano bang laban sa ng mga vlogger, senador ka?
O ito, pakinggan natin. Ari, siguraduhin mo muna na yan talagang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan, ha? Kung hindi, graft yan. Ginagamit mo yung So, ano posisyon nangyari, mo. sir? Ay, wala. Sabi niya, ganito ganon. Ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry, nung... Anyway, ganun pa man, bagamat may mga hidwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama Opo. yung ginagawa sa kanya. And I stand with him dyan sa pakikipaglaban niya sa persecution niya. Yan. Oo, nakakatakot na nga mag-comment ngayon eh. Sabi ng mga netizen. Bakit matatakot ka? Eh kasi daw, meron daw katapat na demanda. Ano ba Hindi yun? pwede yun. Alam nyo, Ito na. ako naman walang Hindi sa totoo, yung iba nga talaga. Kaya nga maraming bumibilib din ngayon sa mga vlogger, lalong-lalo na sa Banateros Brothers at DDS Vlogger. Kasi kami talaga yung although lahat naman ng tao, katulad ko, ako takot din ako makasuhan. Wala man akong perang pangbayad dyan. Pero alam mo yun, pag alam mong nasa tama ka, nasa katotohanan naman yung pinaglalaban mo, bakit mo kailangan? Parang nawawala. Hindi parang, talagang nawawala yung takot mo. Parang wala ka ng pakialam. Sige, magkaso ka may batas naman dyan Di, pag harapin na lang. Kasi nga wala kaming, hindi kami nagsisinungaling, hindi kami nagbabalita ng fake news. Andun lang lagi kami sa katotohanan. Kaya kami walang takot na sa amin. Kaya tuloy. problema sa akin yan, napag-usapan nyo rin yung demanda. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Rizon Tiveros, i-demanda mo ko. Opo. Yan na. Bakit ko siya hinamon? Bakit nga ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo namang may video, di ba ka? Oo. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Risa Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging pangulo sapagkat hindi Uy! niya kaya na kinikrisay siya. Oo, di tsaka wala talaga tayong nakikitang tawag dito, wala tayong nakikitang kahit katiting na bagay na may kita mo at karapat dapat siyang maging presidente ng Pilipinas. Wala. Promise, wala hong ganun. Wala ko tayong nakikitang ganun. Oo, wala tayong nakikitang ganun na tawag dito na pwede siya maging presidente ng Pilipinas. Anak ng teteng, baka pag yan naging presidente ng Pilipinas, bawal ka na magkomento. Oo, lahat pati yung mga netizen na nagko-comment sa mga video-video katulad dito, baka puro kaso na yan. Balat sibuyas, bawal balat sibuyas. Noong panahon ni Pangulong Duterte, marami ring nagkikriticize sa kanya. Kahit si Vice President Sara Duterte ngayon, maraming vlogger na bumabalahura sa kanila. Ginagawan siya ng issue, na kesyo may kabit, gito ganyan. Pero anong ginagawa ng mga Duterte? Nahayaan lang. Gusto nila yun Ganun lang dapat. Asaran lang kung asaran. Opinion to opinion lang. Walang kasuhan. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun Wala. Na kahit tama. for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi lang mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Ayun. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Risa. Eto para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Rizon Tiveros, and I quote, "Yang video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado." Wow! Ang Senado na Dinamay mo pa lahat Tiraulo ka, Risa. para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Wow! Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay. Ginamit mo pa Senado Tsaka, grabe ka naman. Akala ko ba wala kaming tapos parang banta pala kami sa Senado. Kaya yun?
isa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit Kaya sinama nga. mo yung Senado? Number 2, ikaw ang kinikriticize. Bakit sinama mo ang Senado? Ba't nagtaka? Kaya nga, tama, palakpakan. Anak ng teteng ka, Risa Anli Virus, oh. Ikaw yung binabanatan, ba't dinadamay mo Senado? Eh wala, ikaw lang naman na senador nagkakaso, tsaka si yung bago yung uupo, si Kiko Pangilinan. Sino pa yung mga balat sibuyas ng mga senador dyan? Wala naman, kayong dalawa lang. Ako ka sa likod ng Senado. Insecure match. Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tungol? Bakit Tungol? You do not speak for the Senate. Wala naman sinasabi si Attorney Tungol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo hindi papayag ang Senado dyan? Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila payag eh. Risa Ontiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. No, hindi sa totoo lang maganda rin tong nangyari na to no? Kasi nga ngayon pa lang talagang dapat na nating balatan yung mga kandidato, yung mga politiko na nag-aambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Maganda na balatan natin na maipakita sa buong bansa at sa mga kapwa natin, sa mga kababayan natin na etong si Risa Ontiveros ay hindi karapat-dapat na manalo at hindi karapat-dapat na maging presidente ng bansang Pilipinas. Dahil nga sa ganitong kaliit lang na bagay, no, na dapat nga yung mainstream media ang binanata niya, ang kinasuhan niya. Yun ang unang nagbalita. Ang kinasuhan sila sila Banat Bay, sila sino to, Joji ba? Sila Trixie at iba pa. Unang-una nag-reaction lamang yun sa sa binalita, 'di ba? Napakababaw. Kaya nga kung iisipin natin, ba't mo kailangan maging presidente? Hindi ugali ng pagiging presidente yan. Masyado kang mapusok. Tsaka ito lang paulit-ulit ito sasabihin. Noong panahon na pinapakinabangan mo si alias Rene, laban kay Pastor at sa mga Duterte, okay lang sa'yo. Pero nung tumiwalag na, bumaliktad na sa'yo, kung ano na pinagsasabi mo. Keso sinungaling, walang sino nagko-control, wow! Cannot take criticism? Bengatibo ka? Totoo naman may video? Totoo namang may kidnapping case ka dati? Mag-iistigo si Jing Paras? Uy! Di nga totoo yun? May kidnapping case ka pala ka, ha? May kidnapping case pala tong hinayupak na to. Ngayon walang nalaman yun, hindi ako nagsabi niyan. Baka sabi mo, may dadagdag ako vlogger kasi ako si Jay Guevara. Hindi ako nagsabi niyan. Kasuhan mo si Atty. Topacio, nagre-reaction lang ako. Nagulat nga ako, ngayon ko lang nalaman yan. May ka pala, may ganyang kaso ka pala ka. May kidnapping ka pala, ha? Naku po, delikado yan. Tapos magiging presidente ng Pilipinas. Ha? Naku. Kung gusto niyo pang maging maayos ang Pilipinas, ngayon nga lang na medyo may pagkasinto-sinto yung presidente natin. Nagkakaleche-leche na yung bansang Pilipinas. Paano pa kaya yan? Mas baliw kay Marcos yan. Wag naman ho. Wag nyo kami idamay, ha? Wag nyo kaming idamay sa ha? Wag nyo kaming idamay sa magiging sakit ng ulo. Kayo na lang magsama-sama. Bumuo kayo ng sarili nyong bansa. Gawin yung presidente si Risa. Huwag dito sa Pilipinas. Totoo namang may demanda ka dahil doon sa witness tampering sa Farmally. Uulitin mo. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga doon sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? Tama. At importante po na tinatalakay yung karakter mo because you are a public figure. Hindi, sa totoo nga lang alam mo, Madam Risa, dapat magpasalamat ka pa sa mga vlogger. Alam mo kung bakit? Kasi una-una hindi ka naman kilala, hindi ka naman popular.
No, hindi ka tinatawag na wala sa iyo yung yung spotlight. No, nakay Vice President Sara Duterte pa rin, nakay Pangulong Duterte pa rin 'yun. Nakilala ka, nag-viral ka ngayon, napag-uusapan ka dahil sa mga vlogger. Dapat nga mo 'yun. Dapat nga pasalamatan mo sila. Anak ng Teting kinasuhan. Ito may pagkatanga-tanga din eh. Hindi magtanong ka sa mga advisor mo. Dapat ginrab mo yun, no? Thank you, di ba? Parang dapat nagpasalamat ka pa sa mga vlogger kasi naikwento ka, na-expose ka. Nakunteting, kinasuhan mo pa. Ayun na nga lang yung maagang exposure sa'yo, tapos minasama mo pa. Importante, kahit gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang Pangulo. Tama. That is why there's freedom of speech. Ayun. That is why there's freedom of the press. Tingnan mo si Marcos, hindi namin nasuri yung masyado yung buhay, yung niya. Diba? Hindi namin nakalain na tatraidorin niya si Pastor. Hindi namin nakalain tatraidorin niya si Pangulong Duterte. At hindi rin namin akalain na tatraidorin niya si Vice President Sara Duterte na dahilan para maging na manalo siya bilang presidente. Kaya ikaw kung palagi mo naman pinamumuka sa mga Pilipino sa mga interview mo, natatakbo ka bilang presidente. So kailangan namin malaman kung ano yung magagawa mo. Una-una, hindi ka naman namin agad hinusgahan eh. Diba? So ngayon may mga opinion yung mga vlogger ang mapatungkol sa'yo at dahil nga inilaglag ka ni alias Rene, so dapat tanggapin mo yun. No? At dapat ang una mong kasuhan yung mga mainstream media, hindi yung mga vlogger. Bakit? Takot ka sa kanila? Ba't ka takot sa kanila? O baka kakampi mo lang kaya sila? Naku! Naiblood ako sa'yo eh. Doon nagkamali yung advisor na. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Yun! Wala sa Senado. Opo. Wala. Oo. Attorney Topacio, bali-balita ko, mukhang papatawag ka daw sa hearing. Ipapatawag daw itong mga vlogger para daw another exposure. Another spotlight daw para siyempre alam mo naman hindi ito lang sa totoo lang yung mga kandidato sa oras na palaging napapanood yan sa mga video, sa mga kasi ilan na ho ang napanalo ng social media, yung palaging nagba-viral, palaging na-expose. Katulad yan, si Pangulong Duterte, di ba? Iyan yung isa sa mga nagpanalo sa kanya. Pero ang kinaganda lang kay Pangulong Duterte, maganda kasi yung impluwensya, maganda yung ginawa niya. Kay Risa hindi. Di sa totoo, gustong-gusto ng mga mga politiko yan, lagi silang na-expose, lagi silang napag-uusapan, gustong-gusto nila yan. Kaya nga ito si Risa, nagulat tayo na bakit siya nagdemanda sa mga vlogger, dapat magpasalamat pa nga siya dun. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Tarantado ka siya, Attorney Topacio. Ang lakas din mga sir palalito ni Attorney Topacio, no? You my word, baby! Hindi, pero kung sakali ba magdebate, Attorney Topacio, Risa Ontiveros, mangangamote si Risa dito. Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang kamana ka kay Attorney Espisyo. Mundo yan, baby! 33 taon ako nasa. Oo nga, parang nahahawaan ni Attorney Respicio. Hyper eh. Hukuman, baby! Hindi ba ako pwedeng pakontempt dyan, baby? Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan, dahil maaga siya dumating. Siya ay pumasok sa patibong! Mas malaki. Uy, kaso na? Process. Bago maniwala. Kasi na yun? Komentaryo pagka naka-Dennis Antinor Pink ako. Oo, di ba? 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi ba ako pwedeng pakontempt dyan, baby? Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan, dahil maaga siya dumating. Siya ay pumasok sa patibong!
Grabe, Even laughter. Ayan. Parang pelikula eh, no? Ayun, no? Ganito. Nakita kita, Tony. Hyper eh, no? Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa kasi nga- talaga, oh. Gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. Baka mas manalo ka pa nga doon, Atty. Topacio eh. Mahirap yan, Sakit mahirap. ng tiyan ko. Attorney, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado akong magkomentaryo pagka Mahirap na naka-Dennis trabaho Antinor yan. Pink ako. Oo, di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. The Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, Ayan abangan natin tong harapan ni Atty. Topacio tsaka ni Risa Adlibayrus. Pero ako gusto ko, kung sakali man, ipatawag. Suggestion ko, Madam Risa. Magpatawag ka ng Senate hearing. Patawag mo si Atty. Topacio, patawag mo si Alias Rene. Yan, patawag mo pati yung mga vlogger. Talaga sinulsulan. Sasabihin ni Bay, hype ka, Jay, istorbohin mo pa ako. Di, ganon. Oo, para lubos kang mapahiya. Diba, gusto mo naman na exposure, ayan, binagbibigyan na kita. Binigyan kita ng suggestion. Samantalang dito pa rin tayo sa usapan ni Alias Rene. Sino nga ba talaga ang mastermind? Eto, may napanood akong video na kung saan ay binanggit na nga ho dito kung sino nga talaga ang nasa likod ni Alias Rene. At di umano ay nasa Amerika na si Alias Rene. Panoorin natin. Hindi yan. Eto. Ayan. Dito tayo. Ana. Ito ay live ni ano to? Pangalan ng channel ito, kalimutan ko. Ni Joey Cruz. Yan. At nandyan, bati-bati na sila ni Banat Bay. Yun pero. Yan okay, magandang pangitain niya na nakikita ko kayo magkakasama. So ito, panoorin natin. Magharapan kayo ni Kuya Bay kung kaninong kasalanan to. Yan ang beses. Kung kaninong kasalanan to. Ayan. Actually, si TP yung una kong binanapan talaga. Ayan na. Kapumas no? Ako na. May matalino. Hindi kasi generous kasi yan si Sas. Oo nga eh. And Una, sometimes binilda. overly generous. Bakit ako na naman, Byron? Parati ka na lang ganyan, Byron. Ako na lang parating sinisisi mo. Wala ka na ba ibang nakita? Pero congratulations, Barnett Bay. Pumasok si Yes, you are the You are the first if the Miss Universe cannot perform her Atty. Topacio yung si Atty. Topacio yung first, yung Miss Universe 2025. After ni Atty. Topacio, siya na. Actually, hindi ko rin maintindihan eh. Sandali lang, bakit ka kasama doon? Hindi ko rin alam. Ngayon, mild akong gumana compare sa inyo. Mas balasubas kayo eh. Kay Risa? Ako ngayon. Ay, grabe naman yan. Grabe naman yung balasubas kay Risa. Sabi ko nga kay Risa, winawarningan ko nga siya na pinagtitipan siya ng mga adik. So, paano naman balasubas yan, Banat Bay? Hindi. Basta kasi ako, tumawa lang ako ng tumawa sa kanya. Yun lang. Hindi, basta pag-usapang sa surugando, talagang iba utak nitong taong to, pang international convergence. Napaplastikan ako sa mga hirit niya. Plastic siya dahil, di ba, siya yung nagpapadecriminalize ng libel. Tapos ginamit niya yung libel. That's hypocrisy. Hypocrisy eh. Yun, balik Sabihin mo na, Sas. Mari, bakit mo kasi binild up, Pero Sas? kakaiba yan, ha? Hindi ko naman siya binild up. Meron naman talaga Gago talaga dito si Bayang Puti. pangalan. Pag-usapan nyo na yung may kailangan pag-usapan. naman kasi talaga Meron siyang naman talagang pangalan si... Saka may pangalan naman talaga si Maharlika, independent of any one of us here. So, hindi ko siya binild up. Walang pangalan yun. Walang credibility yun. Pero ang lakas kasi ng push mo, Sas. I think a lot of people got curious when you parang started
talking Ako about? na naman ang may kasalanan. So nagkampihan na kayong dalawa. Ako na naman ang may kasalanan. Hindi, Ganon. alam mo kasi, Sash, makinig ka kasi sermon na kita ngayon. Ikaw po, anin, Off talaga yung Forward natin ha. parang credibility. Parating ako na lang ang sinisisi. mag-concentrate ka na lang sa jowa mo, si Paras mo. Saka, Ewan ko na lang ha. Ikaw binisi ka rin ni Risa Ontiveros. Saka meron ka pa, di ba? Yan na. Kay marami. Torres? Meron kay Gal. Marami. Kay Torres. Marami. Mas marami. May ano pa. Wala, yun na nga ako. Wala pa kaming kaso lahat. May kaso ka na. 2023 pa lang yata. Immune na ako sa kaso. Ano na sa akin yun, normal na eh. Di ba meron ka pang sedition? Oo, sedition. At saka inciting to May sedition sedition. ka pa. Oo nga. Bakit? Ay, mainit ang ulo ni Torres sa akin. Maraming ginagawa si Torres. KOJC, no? KOJC related, Oo. di ba? Isipin mo yun ha, wala ako doon. Pero kinasuhan siya. Pinarang ko daw siya. No, yan, natotoo po yan, yung kaso ni Bay. Sa tutusin, kung paramihan ng kaso, meron na tong Oscar daw ako. Meron ng Oscar Award tong si Banat Bay. Oo, kay sa paramihan ng kaso sa mga vlogger. Yung unang kaso niya yung kaso niya, hindi pala una, yung kaso niya kay Tori, wala siya nung time na yon. Pero siya yung kinasuhan. Tututusin nga sabihin ko si Master Judea talaga si Master Judea talaga yun, hindi si Banat Bay. Kasi si Banat mo yung kilala, kaya siya yung kinasuhan. Kaya, Madam Risa, kung kakasuhan mo man ako, kay Banat Bay mo na po idagdag. Oo, kay Banat Bay mo na po idagdag, wag na po sa akin ha. Doon mo na po idagdag yung kaso, wag na sa akin. Okay na po ako, masaya po ako, nagre-reaction. At inilalahad ko po yung katotohanan na kabulastugan nyo. Kay Banat Bay nyo na lang ilagay. Wala ako. Pero kasi ang nandun tumatakbo yung kaso. Pero tumatakbo yung Wala pa naman nangyayari. Tapos, yung nagsalita, si Master Judea, Pero tumatakbo hindi yung ako. Sinabi din pala dun eh. Tumatakbo. Pero nagdemanda nga siya. Dinemanda ko. Oo, nagpunta ako DOJ. Habang nasa DOJ nga ako, may tawag uli ako eh. Meron na naman ako isang kaso. Pero dismiss naman yun. Kay Sam Versosa. Talaga, dinamanda ka ni Sam Versosa? Sino naman yan? Ano ginawa mo? Sino naman yan? Ano daw ginawa mo? Di ba yung kasagsagan ng pagtakbo ng isko? Eleksyon. Oo. Oo, itong eleksyon. Sobrang galing mo kasi. Kaya sobrang galing mo, kaya dami mong kaso eh. Mas bukasan mo kasi yung katalinuhan mo. Ibigay mo sa amin. Report ng sa marathon na nagdaya at di umano siya. Tinakil yan ng isang dyaryo. So, diniscuss ko. Sabi ko, kung meron kang ngayon pa lang allegation sa'yo na Joey Cruz, magamit ng video mo, wag mo copyright ha. Be a good mayor. Sabi ko na siya dun. I'm sure hindi ganun kalumana yung pagkakasabi mo. Hindi, ganun. Pinagtatawanan ko. Yun lang. Pero Oo. yung dating lang kasi tumatawa lang ako. Pero yung accusation, mas nag-aakusa pa kayo eh. Honestly sa mga tao. Nagturuan pa tong tatlong to. Ito si Sasa. The way i-deliver is nakakapag-uhukay, pag-re-research. Forward natin. Iba talaga ang hatak mo. Talagang ikaw talaga ang pinuntirya ni Risa Ontiveros. Na-disappoint ka ba, Sasa? Na hindi ka pumasok sa top 6? Actually, I'm confused right now. Hindi ko alam kung kailangan ko ba magpasalamat sa kanya or dapat siya mag-sorry sa akin. Na hindi ka kasali. Hindi, alam mo, feeling ko ba't hindi ako nasali, di ba? Alam mo talaga, feeling ko talaga, slow news ang mainstream media in the past few days. Kaya ang ginagawa nila ganitong issue. Kasi, can you imagine, sa buong buhay,
sa buong buhay ko, ng 9 years, 2016 hanggang ngayon, ni minsan hindi hiningi ng mainstream media ang panig ko sa mga bagay-bagay tungkol sa akin. Tapos nung kay Risa, hiningi ng GMA7. Nung itong kay Tariela, hiningi yung panig ko. So sabi ko, may something. Eh siguro, kasi nga diba sinagot ko siya sagot ko dun sa GMA7, na kung ano raw ang aking masasabi na kino-complain daw ako ni Risa. Sabi ko di ba ang sabi ko na, well, I only learned about the video from GMA7, which is true. I only learned the video from GMA7. So if it's libelous to share it, then what's good for the gander must be good for GMA7. Which is true. Kaya kahit tingnan nila yung timeline ko, no, mas naunang GMA7 kaysa sa akin. Actually, sa kanila ko talaga nakita sa GMA7. Hindi ko nga siya na, hello, may nagchat tayo, Joey, hindi mo nga ako sinabihan na, uy, merong nag-confess na, ano to? Wala nga, kahit isang vlogger nagsabi sa akin, kakilala ko naman yan ng mga yan. May chat group kami. Ni isa, wala man na nagsabi, may bumaliktad kay Risa. Nalaman ko siya sa GMA7. Oh. Di ba? Kayo, saan nyo nalaman yan? Ikaw, Banat Bay, saan mo nalaman yung video? Ganun din. Nakita ko sa feeds, sa news din. Saan mo nalaman nag-i-exist yung sa feeds na, at saka sa news. Saan mo na rin nakita? Sa news. Yun nga yung diniscuss ko. Isa sa mga pinakaunang mainstream media. Ayun nga yung masakit dyan. Sa balita nga nag-umpisa yun. Tapos, nireaksyon na ng mga vlogger. Tapos yung vlogger pa yung kinasuhan. Yung di punggol. Kaya sobrang nakakapagtaka na bakit ganyan ang utak ni Risa. Sa Manila. Oo. Hindi nag-use ang SMNA dyan. Hindi na ganun. Ito pa, ako nga pala, ito lilinawin na namin. Wala pong news ang SMNI mapatungkol kay alias Rene. Ang una pong unang nagbalita, GMA, ABS-CBN, Rappler, Bilyonaryo, at yung iba pang mga radio station, mga pages, yan. Ayun yung mga ayun yung mga tawag dito, yun yung unang nagbalita. SMNI po, hindi po nila binalita yan. No, hindi po gano'n kasi linawin na ho natin kasi baka may mga fake news na naman po nagpapakalat diyan. At yung mga vlogger nag-reaction lamang doon sa mga video ng sa mga report ng may ibang mainstream media. Yun po yung totoo doon. Hindi ba? Hindi. Sila ang unang nag-news media. Tapos kinabukasan na ako nag-react eh. Huli na nga ako nag-react eh. Mas nauna pa kayo nag-react eh. Huli ako kasi nga medyo may prinsipyo ako sa pag-react eh. Nagre-react ako after muna lumabas lahat ng reaction kasi baka masunog ako. So lagi yun. So una, hinaantay ko lumabas sa mainstream media. Pag lumabas sa mainstream media, doon lang ako magre-react. Hindi ako nagre-react na yung nakita ko lang yung picture, nakita ko lang yung video. Ay, hirap. So ikaw, nag-react ka. Ay oo, parang napansin ko nga parang marami na nakapag-react bago ka nag-react eh. Oo. Mainit lang talaga sa'yo, Bay, sila. Kamin. Oo. Kaya burado yung Facebook niya eh. Burado yung Facebook niya, kakarisa niya. Tapos, comment daw siya ng comment sa wall ni Risa about it. Talaga? Tapos, nabura yung page niya. Pagkatapos, gumawa siya ng bagong page. Pagka-set up niya ng bagong page, sinabi na, I'm so sorry, this page is connected to the previous page that we already blocked. Yan pa isang yan pa yung isang nakakatanga, yung pati yung page nila, tawag dito, dinadamay. Ayun, so visit kayo. Ayan, so wala siyang page ngayon. Nakagawa siya uli ng bago. Ayun. Mama yun siya. Si Risa, siya, I have content. Forward natin ha. Pag siya yung content ko, tapos meron akong reaction sa Facebook. Sa Amerika kaya o sa Singapore? Ang lakas niya sa Facebook. Ang lakas niya sa Facebook. Sa Amerika kaya o sa Singapore? Sino? Siyempre ko sa Philippines, malamang malakas siya sa
malaki siya sa Singapore. Pero meron akong tapos ngayon meron siyang parang pa-issue na in order to, I don't know kung anong balak niya, pero parang nagda-divert siya, bigla siya no to online gambling, biglang nagagaganon si bakla. Tingin mo Risa made the mistake dito sa yung, or it is something na ina-expect mo na action from Risa Ontiveros? Yung magdemanda ng mga vloggers. Well, talagang I think magba-backfire ito sa kanya. Yes, of course, no. It's a huge mistake. Kaya pag government official ka, magdidemanda ka ng... Oo, totoo yan. Ngayon pa nga lang Ngayon pa nga lang, nagbabackfire na. Uy, saan na yun? Buisit nila, pindot ko, sorry. Saan na? Nawala. Ayan. Buisit. Wala namang ganyanan. And then, Buhay pa ba yun? ang Risa, nalaman ko siya sa GMA 7. Reaction sa kanya or whatsoever. Tinitake daw Amerika kayo. sa Singapore. Kasi niya, to Ontiveros. Ko tuloy, nabura ko. Sorry. Yung magdemanda ng mga vloggers. Naantay ko yung sinabi ni Sas Talagang, na nasa Amerika na si alias Rene, kaya antay-antay tayo, makakuha tayong balita rito. I think magba-backfire ito. Sa dinami-dami ng alipos sa kanya. Kahit si BP Sara, wala naman din naman ng libel si BP Sara. O kahit isama mo pa si Bongo, kahit sino ng mga yan, narinig mo bang may mga dinimanda yan ng libel despite yung karamihan ng sinasabi sa kanila? Diba? Wala naman Oo. Bakit na yun? Ngayon, takam na takam silang magdemanda ng cyber libel. Na, parang, ano ba? Anong eksena yan? Itong kay Risa. Hindi, alam mo, Sas, gawain ng mga dilawan kasi yun. Hindi, gawain talaga nila yung ganyang taktika. Gawain nila yan, kaya masanay ka. Puro nga yung witness mo. Ngayon, so paano dinidemanda yung witness niya? Hindi, nasa ba yung witness niya? Nandiyan ba sa Pilipinas ba yung witness niya? O nasa Amerika na ba Hindi ko alam, ha? Nobody knows. Oo, parang walang information na nasa si Alice Rene Hindi, di ba sinabi niya na humihingi daw ng tulong sa kanya, nandun daw sa mountain, something. Ba't Hindi, ngayon. Nasaan si Alice Rene ngayon? I do not know. Hindi ko talaga alam. Wala ko alam dyan. Ako, nagre-react lang ako dyan eh. Ako feeling ko nasa Amerika. Uy! Si Rene? Hindi ko alam. Pero ba't di nila nalaman? Nasa Amerika? Nung nagpunta ng Amerika. Naku. Totoo kaya yan? Hindi paktay ka, Risa. I think Hello, isa yan sa mga offer, sa mga mag-witness against kay Kibuloy. Sinabi ko na yun before. I've said this before in 2023 pa. Na meron nag-offer sila sa mga kasama sa package. Best friend mo pa. Banat ba yung isa sa mga nag-recruit? Naku po. Issue ko pa, bye. Best friend mo pa, bye. Sino kaya yun? Tapos, ay, alam ko na. Si yung umiiyak. Sino ba tong putang inang to? Boy pa kaya yun? Si Thinking Pinoy. Ay, hindi. Sino ba yun? Hindi, yung isa. Meron pang isa. Si Marlica? Hindi. Yung una mong best friend. Yan, Thinking Pinoy nga. Yung una mong best friend. Yung bata ni yung pinapaaral ni Lisa sa ibang bansa. Ay, nadulas ako. Sorry. Yung binild up mo rin. Nag-recruit? Wala namang Thinking Pinoy. ganyanan. Si Thinking Pinoy nga. Buhay pa ba yun? buhay na buhay. Kaya ka sabi ko, behind the scenes, ganito ang offering. Magbibigay ka lang ng testimony laban kay Kibbs. Tapos, ang kapalit, resident sa US.
and you will be provided for life. Oh, talagang matatakam ka. O kita mo, di ba lahat naman nag-isa yung isang nagpunta na ng Amerika na sinabi daw i-deport ng Amerika, na-deport ba? Yung general ba yon or colonel? Yung babaeng umiyak-iyak